Ang mga naliligaw na pusa ay gumapang papunta sa mangkok, tumingin sa paligid. Sinimulan nilang kainin ang pagkain ng isa pang pusa. Bigla silang napatingin sa kapatid nilang si Ginger. Nang lumingon ang Awaken, nagsimulang kumain muli ang mga pusa, sa pag-aakalang nagustuhan nila ang pagkain. Kinaikit ni Caden ang kanyang mga mata sa sama ng loob. Napayuko siya, nakarinig ng mga tunog mula sa kanyang tiyan na nagpapaalala sa kanya ng gutom. Napansin ng Ginger Cat, nag-scan ng pagkain sa kahon, naglabas ng kuko, naisip ng Awakened kung paano buksan ang lata na ito. Biglang napagtanto ni Caden na mayroon siyang matatalas na kuko. Sa isang segundo, nabuksan na ang lata. Ang Ginger Cat ay malawak na ngumiti at nagalak sa kanyang tagumpay. Agad namang gumapang ang ibang pusa sa likuran niya. Nagliwanag ang kanilang mga mata sa gutom ni Madden. Naging dilaw ang langit sa itaas ng mga bahay. Hinubad ni Jiwo ang kanyang sapatos at sinabi sa lahat na nakabalik na siya mula sa paaralan. Bigla namang tumaas ang kilay niya sa gulat. May mga pusa na nakahiga sa ilalim ng kanyang mga paa at walang laman na mga lata ang nakapalibot sa kanila. Tumingkayad ang bata at nagtaka kung paano nila nabuksan ang mga ito, nang mapansin ang gasgas sa tagiliran at ang lahat ng mga lata ay nabuksan sa ganitong paraan, napagtanto ng binata na walang nagtangkang buksan ang takip. Nagtataka ang bata kung paano ito nangyari. Habang mahimbing na natutulog sa unan ang well-fed na si Awaken, yumuko naman ang babae sa harap ng kanyang anak. Ang bata ay nag-aalala na ang ibang mga bata ay iniinsulto siya at tinatawag siyang isang monster dahil hindi sila makagalaw ng kasing bilis. Sinisikap ng dalaga na kumbansihin siya na ang kanyang mahimalang kakayahan ay isang tampok lamang. Ngumiti siya at ipinaliwanag na walang kasalanan kung bakit iba ang kanyang anak sa ibang mga bata. Tumagilid ang ulo ni Jiwo at nagtanong kung bakit sila nagtatago kung walang kasalanan. Tahimik na bumaba ang babae sa gilid ng kanyang mga labi, nakatingin sa kanya. Tinanong ng bata kung bakit walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Pinagdikit ng kanyang ina ang kanyang mga labi. Napaluhod siya. Niyakap ng dalaga ang kanyang anak sa kanyang dibdib, ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Tinawag ng bata ang kanyang ina. Mukhang nalungkot ang ekspresyon niya. Nanlaki ang mata ni Jiwo. Sa isa pang alaala, pinapanood niya ang ibang mga bata na naglalaro ng football. Napatingin sa kanila ang bata na may nakaawang na labi. Malungkot ang kanyang tingin, may narinig na tunog, lumingon ang bata. Isang kuting na Ginger ang nakaupo sa tabi niya. Ipinahid ng hayop ang ulo nito sa kanyang pantalon. Mukhang takot na takot si Jiwo. Nanlaki ang mata niya sa pagkamangha. Umupo ang kuting sa tapat niya. Mataman itong tiningnan ng bata. Ang mga mata ng pusa ay kumikinang. Maingat na iniabot ng bata ang kanyang kamay dito. Biglang lumapit ang kuting at ngumuso. Sa sumunod na sandali, inilagay ng hayop ang ulo nito sa ilalim ng kamay ng lalaki. Namula si Jiwo sa pagmamahal, nakangiti. Hinaplos niya ang kuting. Kinawag-kawag ng hayop ang kanyang buntot na magiliw na nakahiga sa mesa. Iminulat ng bata ang kanyang mga mata nang may biglang tumawag sa kanya. Lahat ng mga kaklase niya ay nakatingin sa kanya. Tinanong ng guro kung talagang nakatulog ang bata sa kanyang klase. Naguguluhang tumaas ang kilay ng estudyante. Ang guro ay binigyan siya ng masamang tingin at sinabing sinubukan niyang tanggapin ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ng bata, ngunit nakatulog siya sa lahat ng kanyang mga klase kahapon at ngayon. Tumangala si Jiwo at tinanong kung tapos na ba ang klase. Ang sabi ng lalaki ay tumunog na ang school bell. Ang kanyang bibig ay nakabuka. Ang guro ay tumingin sa mag-aaral at tinanong siya, worry kung ang lahat ay okay, at hiniling sa kanya na sabihin sa kanila kung siya ay may anumang mga problema. Pagtingin sa labas ng bintana, napagtanto ng batang lalaki na tapos na ang mga klase. Tumalon mula sa kanyang mesa. Sumigaw ang bata na kailangan niyang umalis kaagad. Pinanood siya ng gulat na guro at mga kaklase niyang umalis. Tahimik na tumingin ang lalaki sa nakasarang pinto. Tumakbo ang bata sa hallway, sa kabila ng pagsigaw ng guro sa kanyang pangalan,
hinawakan niya ang mga strap ng kanyang backpack, iniisip na malamang na si Caden na. Sa paghihintay sa kanya sa bahay, muntik nang makabunggo si Jiwoo ng isang lalaki habang paikot-ikot siya sa kanto. Humawak ang estranghero sa kanyang balikat, hinawakan ang kanyang kamay, tinanong ng bata kung ayos lang ang lahat. Ang random na dumaan ay si Wyen. Nakatingin sa kanya, humingi ng tawad ang binata at sinabing nagmamadali siya. Tahimik na dumaan ang high school student. Ang bata ay tumingin sa kanya sa pagtataka, napakamot sa kanyang pisngi, ipinapalagay niya na maaaring ito ang estudyante na inilipat sa kanyang klase, na ikinakaway ang kanyang kamay. Humingi ulit ng tawad si Jiwoo at tumakbo. Naglakad si Wyen sa corridor. Ang psychokinetic na estudyante ay tumingin sa ibaba, naramdaman ang panginginig ng boses. May hawak siyang phone sa kamay niya. May nagtanong kung nasaan ang kanyang kaibigan. Inilapit ng bata ang telepono sa kanyang tainga at sinabing nasa paaralan siya. Ngayon ay nagkukumpulan ang mga estudyante sa bakuran ng paaralan. Tinanong ng estranghero kung ano ang ginagawa ng kanyang kasamahan sa paaralan kapag marami silang trabaho, lalo na't ang pag-aaral ay masama sa pag-aaral ng psychokinesis. Nakatayo sa may bintana ang binata. Sinabi ng matanda na mayroon silang mga bloodhound sa kanilang buntot, at sa ganoong oras maaari ka lamang magpakita sa mga mataong lugar, nakatingin sa ibaba at humingi ng paumanhin. Hiniling sa kanya ng lalaki na bumalik sa kanlungan. Kaagad pagkatapos ibaba ang tawag, dumungaw sa bintana ang lalaki. Ang mga bata sa paaralan ay umaalis sa gusali sa maliliit na grupo. Inayos ng psychokinetic na estudyante ang kanyang salamin. Pagkatapos noon ay naglakad pa ang binata sa corridor. Ang sinag ng araw ay nagpapaliwanag sa gusali ng tirahan. Ang gray cat ay nakahiga sa sopa. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, biglang itinaas ng hayop ang kanyang ulo. Nagtatanong na tumingin sa kanya ang mga naliligaw na pusa. Ang isa sa kanila ay nagtaas ng kanyang buntot at gumawa ng tunog. Napaatras ang gray cat sa takot nang sinubukan nilang hawakan siya. Galit niyang inilabas ang kanyang mga pangil. Nanlaki ang mga mata ng naliligaw na pusa sa pagkamangha. Agad silang tumakbo sa kabilang parte ng kwarto. Tumindig ang balahibo sa likod ng gray cats. Agad na sinimula ng hayop na kumamo sa sopa. Ang ibang pusa ay nanginginig sa takot. Naglakad palapit sa kanila ang gray cat, biglang yamakap sa likod, tumalon siya sa ere. Hinampas siya ni Caden sa ulo. Pinagmasdan ng mga naliligaw na pusa ang kanilang bayani. Nahulog ang gray cat sa sopa. Namuti ang mata niya dahil sa impact. Ang awakened ay nagpahayag na walang maglalakas loob na mag-asal ng ganoon sa kanyang bahay. Ang eskanitang pusa ay masayang nagtaas ng kanilang mga paa. Kinapa nila ang kanilang tagapagligtas, na tinawag silang masyadong nakakainis. Sumilip si Caden mula sa likod ng pinto, ibinalita ni Jiwoo ang kanyang pag-uwi. Masayang tumakbo ang mga naliligaw na pusa para salubungin siya. Hinampla sila ng batang lalaki at tinanong kung okay lang ang lahat sa kanyang kawalan. Pinanood sila ng ginger cat mula sa carpet, dinampot ang mga hayop sa kanyang mga bisig. Tinanong ng bata kung nakakain ba ang kanyang kaibigan sa panahon ng kanyang pagkawala, nang makita kung paano tumalikod ang awakened sa sama ng loob, ipinaliwanag ng bata na dapat kumain ng cat food, kahit na hindi niya ito gusto. Nang makita ang mga walang laman na lata sa likod ng pusa, nagpasya si Jiwoo na ito ay isang magandang senyales at hindi siya dapat mag-alala sa kalye. Tumalon ang mga pusa sa kanya at tumakbo palayo, tumayo, ipinahayag ng bata ang kanyang pag-aalala na hindi nagising ang nasadyap na hayop. Biglang naging mas seryoso ang lahat kaysa sa iniisip ng isa. Naawa ang binata sa pusa na hindi na nagkamalay. Si Caden, naningkit ang mga mata, nakatingin sa malayo. Sinabi niya na kamakailan ay nagising ang pusa. Nagulat ang bata, nagtanong kung kailan ito nangyari. Ang awakened one ay sumagot na ito ay nangyari kamakailan lamang, habang nakatingin sa ibaba ng paaralan. Natuwa si Boy sa balitang ito, dahil tila sa kanya ay hindi na magising ang hayop, na nakapikit.
Gumaan ang pakiramdam ni Jiwoo nang magising ang nasadyap na pusa. Ipinahayag ni Kayden na ang kanyang kaibigan ang may-ari ng iba pang mga pusa. Kinumpirma ng bata na nakatira sila sa kalye, tumitingin sa paligid. Ang awakened one ay nagtanong kung bakit napakaraming cat food sa bahay, kung ang mga hayop na ito ay wala talagang tahanan. Sinabi ng bata na ang kanyang kaibigan ay madidismaya sa kanya kapag narinig niya ang sagot. Tumingin sa paligid, humingi ng pahintulot ang orange cat na magdesisyon para sa kanyang sarili. Ngumiti at tumawa ang bata. Kaagad pagkatapos noon, tahimik siyang umiwas ng tingin ng tabby cat na lumingon sa paaralan. Sinabi ni Boy na noong bata pa siya, wala siyang kaibigan dahil sa kanyang kakayahan, madalas na lumipat ang kanyang pamilya, at siya mismo ay kailangang lumayo sa ibang mga bata, dahil ang kanyang kakayahan ay maaaring magpakita ng biglaan. Dahil dito, dinaig siya ng pakiramdam ng kalungkutan. Napatingin ang itim na pusa sa kanyang kapwa na nakaupo na napapaligiran ng mga hayop. Ipinaliwanag ni Jiwoo na ito ang dahilan kung bakit ang kanyang unang kaibigan ay isang street cat na laging nasa malapit. Nakahiga ang tabby cat sa kanyang balikat. Sinabi sa kanya ng batang lalaki na ang kanyang kaibigan ay nawalan ng walang bakas, at pagkatapos ay kailangan nilang lumipat muli, at walang oras upang maghanap mula noon. Nagpasya siyang palaging bigyan ang mga pusa ng kalye ng maraming pagmamahal hanggat maaari. Ang gray cat ay nakahiga sa sopa. Bumili ang bata ng pagkain at laruan. Gusto niyang alagaan ang mga pasang ito, kahit hindi niya kayang alagaan ang lahat ng hayop sa mundo. Nakangiti ng malawak, tinanong ng schoolboy kung parang katangahan ba ang kwento niya. Tahimik na tumingin sa paligid si Kayden, nakatingin sa malayo. Kinumpirma ito ng awakened one at sinabing ang kwento ay parang isang maliit na bagay. Iniunat ang kanyang mga braso. Nagpahayag ng pagnanais na matulog si Jiwoo dahil sa sobrang pagod. Sinabi ng orange cat na walang nakakagulat dito, dahil ginamit ng kanyang kaibigan ang kakayahan ng walang anumang paghahanda at hindi nakapahinga ng maayos, nakasandal sa likod ng sopa. Tinanong ng bata kung ito ba talaga ang dahilan ng kanyang pagod. Bumagsak sa sahig. Muli siyang naginat at nagpas siyang umidlip. Tumalikod si Kayden, ngunit biglang tinawag ang awakened na tumingin sa kaibigan at tinanong kung ano ang kailangan niya. Ipinahayag ng binata ang kanyang kagalakan na nandito pa rin ang pusa, nakangiti. Hiniling sa kanya ng bata na mangako na mananatili siya rito hanggang sa bumuti ang pakiramdam niya. Tiningnan siya ni Kayden mula sa ilalim ng kanyang mga kilay, tumalikod, hiniling ng ginger cat sa kanyang kaibigan na matulog na lang, nakapikit, binati siya ng schoolboy ng magandang gabi, tumalon sa sofa. Lumingon ang awakened one. Nakatulog si Jiwoo, pinaliligiran ng kanyang mga alaga, mga lamp na nagbibigay liwanag sa madilim na mga titig. May nagtanong kung bakit walang gumana. Nakahiga ang mga patay na hayop sa mga kulungan. Ang estranghero ay nagagalit na ang huling eksperimento ay tiyak na isang tagumpay, ngunit sa ilang kadahilanan, walang gumana. Ngayon, bagamat parehong gamot ang ginamit, lumingon ang matanda at tinanong kung patay na ba ang kanyang mga test subject. Kinumpirma ito ni Buan at sinabing nasuri na niya ang mga heartbeats 1 oras at ilang minuto na ang nakalipas. Hawak ang kanyang ulo, napagtanto ng psychokinetic na ang lahat ng kanyang mga hayop ay patay na. Tahimik na tumingin sa ibaba ang kanyang estudyante. Yumuko ang lalaki at sinabing wala siyang oras para dito, dahil malapit na nilang hihilingin ang mga resulta, at maaga o huli ay mahahanap sila ng mga bloodhound. Siya clenched kanyang ngipin at galit, tumingin sa likod. Ang scientist ay humingi ng higit pang mga hayop dahil kailangan nilang simulan ang eksperimento. Ipinaliwanag ng batang lalaki na ito ang mga huling hayop na mayroon sila para sa pagsasaliksik. Lumingon ang matanda na may masamang tingin, bumangon. Tinanong niya kung talagang nagamit na nila ang lahat, at inutusan ang kanyang estudyante na lumabas at maghanap pa.